God. Praise God. In this morning, hindi po ako magpapakahaba. Mabilis lamang po ang katuruan ang isi-share po sa inyo. Praise the Lord. Kasi nais ng Diyos mas magpalawig tayo sa worship. Amen. Oo, sa pagsamba sa ating Panginoon. Tingin po kayo kay Teacher Lynn. Yan, dito lang po ang tingin. Okay? Praise the Lord. Praise God. Praise God. May gagawin ng Diyos. God is here. May gagawin ng Diyos sa oras din. Please be ready. Maghanda po tayo. Yung lawak at laki ng gagawin ng Diyos, it depends to your expectation to God. It depends to your faith. Get ready. Year-end po ngayon. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Hindi ka nandito para magpasalamat lamang sa Panginoon, kundi tutugunin ka ng Diyos. Katatagpuin ka ng Panginoon. God is here. Get ready. Ready na po ba tayo? God is here. Praise the Lord. Ang ganda po ng topic natin. Our topic is about breakthrough generosity that abounds. I believe na intindihan na po natin yan. Marami na pong katuruan at marami nang nagturo. Amen po ba? But, itong umagang ito, ang Diyos hindi na uubusan ng revelation eh. Hindi na uubusan ng personal na mensahe or message sa buhay ng bawat isa. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Amen po? Get ready po. Yan. Ready na po ba? Amen. Pwedeng makahiling ng keyboardist, tapos siguro okay lang ba? Kahit si Teacher Ray, pwede pong mabigyan ng mic. Next slide po tayo. Isang yan. Nag-pray ako sa Lord. I am praying to God. Sabi ko, Lord, ano po yung message mo ngayong December 28, 2025? And then, pinaalala sa akin ng Panginoon itong kanta na to. Kasi pag sinabing 2025, you have your own story. Are you with me? You have your own story. Pag sinabing 2025, kung pwedeng sabihin ng iba sa inyo, 2025 ay very challenging. This year ay grabe. Pwedeng sabihin, grabe. Andiyan kayo? Pwede di ba? Pwede namang sabihin ng iba, this year, 2025, chill. Chill lang. Andiyan po kayo? Pwede yung iba wala nang mabanggit pag sinabing 2025 kasi from January to December ay grabe yung dating ng pagsubok, trials, testing, temptation. Pero ang pinag-usapan natin, God's generosity. Kaya kapag kinakanta tong awit na to, grabe yung dating sa puso mo. Iba. Siguro i-flash lang yung lyrics, tapos let us meditate this song. Praise the Lord. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the utmost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. When I think about the Lord, Pwede po tayo how mag-out. He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the utmost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. In
tinanong tayo, how's your 2025? Lagi natin naiisip about us. Gaano tayo nahirapan? How tired we are? Kung gaano tayo kapagod? Kung ano yung pain meron ka? Binibilang mo yung failure mo. Countless failure you have in this year. Tingin po kayo. Andiyan po kayo? Paano tayo nasaktan? Paano tayo nagtagumpay? Vice versa. May nakikinig po sa akin. Pero lagi nating nalilimutan. Isipin ng Lord. Lagi tayong may pagdadaanan, mga kapatid. Pero do not forget to think about the Lord. Because He is generous. He is generous. He is compassionate. He is amazing. He is powerful. He is holy. Sabi doon sa Bible, do not conform to the pattern of this world. Kung paano mag-isip ang tao na hindi nakakilala sa Panginoon, dapat hindi tayo ganun mag-isip. Yes, I understand. I completely understood. Mahirap talaga. Pero hawitin natin, when I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. when I Think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. makes me Wanna shout, hallelujah. thank you, Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. I wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor. magsisimula na po ako. Thank you, Teacher Ray. Thank you, Lord, Kuya Lord. Next nga po. Pagdating sa creation, hindi tayo tinipid ng Diyos. Everything He provides. Pag-sabi everything. Lahat. Hindi tayo, God is so generous. Mula sa hangin na nilalanghap natin, hanggang sa mga tubig, sa mga halaman, sa kalupaan, everything. Yes, meron tayong economic status. Yes, practically speaking, we have these problems sa politics, sa leadership. Constant naman ang problema eh. Tama ba ba? Pero God, doon pa lang sa creation, sa Genesis, He provides everything. He provides life. Tingin po kayo kay teacher, wala namang taong smooth ang buhay. Yung hindi nag-fail. Andiyan po kayo. Hindi tayo tinipid ng Diyos. Next po. Amen? Balikan niyo po yung 2025. Yes, maraming problems. No? Marahil nawalan ka ng trabaho. Pero, andito ka pa hindi mo naranasan na gutom. Are you with me? O kaya naman, nagkasakit ka pero gumaling ka. Or nagme-medication ka pero may oras ka pa rin eh. Nandiyan po kayo? Sabi ko kailan po ba yun? Last week, Christmas, yung Sunday, hindi Christmas party yun eh. Sabi ko, Lord, bless me.
bless me. I-bless mo ako, hindi sa paraan kung paano ko iisipin yung blessing. But bless me in your ways. Bless me in your ways. Kasi ang hirap eh. Minsan po kayo, bless me in your way. Your ways. Marami eh. Ang paraan ng Diyos eh. Kaya ang sarap kantahin din yung God will make a way where there seems to be no way. Tanong po, tingin po kayo kay teacher, sino po dito nakanta na yan? Yan! Nakanta na natin yan! Di ba? Kasi, yun yung faith. God will make a way where there seems to be no way. Nakanta ko nga yun sa aso ko eh. Nung naghihingalo yung aso ko, sabi ko, wala na eh. God will make a way. Ginagawa ko, tapos nag-ship pa ako eh. May shifting, worship leader. Oh, nag-ship ako. I will be still. Know you are God. Alam niyo po, himala ng Panginoon, si Cloud, kumain kinabukasan. Simple pero amazing. God is amazing. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hindi tayo tinitipid eh. Pag may problema, sa lahat ng problems ng buhay, akala mo lang mag-isa ka pero nandyan ang Diyos. Kasunod ng problema, yung solution. Are you with me? Ang kailangan lang, maging sound mind ang isang Kristiyano na Lord, hindi tayo magtatanong, why Lord? Bakit ito nangyayari? Ang itatanong po ng Kristiyano, alam niyo po ba kung ano? Tingin po kayo sa akin, Lord, anong gagawin mo? Dahil nangyari po ito. Nandiyan po kayo? Aabangan mo yung mangyayari pagkatapos ng failure, ng pain, ng disappointments, ng problema, sabihin mo ng tribulation, etc. Lord, pagkatapos ano po? Kasi ang bawat Kristiyano nakaparada yan sa parada ng tagumpay. Hindi ko po sinasabing madali. Nandiyan po kayo? At wala pong magsasabi ditong madali. Pag sinabing buhay, complicated yan. Cannot comprehend. So we need the Lord. We need the Lord in our lives. Amen po ba? Next tayo, pilisan natin para hindi tayo mabagal. Salvation. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sinong maniniwala, maliligtas. Amen po ba? Napaka-generous ng Lord. Pati yung future ng tao, iniisip niya. Hindi ito basta kwento eh. Ang krus ng Kalbaryo, hindi basta kwento. Namatay siya para sa iyo. He offered His life for us. Nung KKB pa ako, ang tanong ko sa Lord, Lord, bakit namatay ka para sa akin? Ganun ba ako ka-importante? Para pagbuwisan mo ng buhay. May nakikinig po sa akin, nandyan po kayo. Pero ganun ka-generous ang Panginoon. Next po. Praise the Lord. Yan, na double. Love. Nakakilala ako sa Panginoon when I was 15 years old. I accepted Jesus when I was 15 years old. Alam niyo kung bakit? I feel love. For the very first time. I feel love. Natatandaan ko, hindi ko lang matandaan kung ano yung date, pero nasa Jesus Revolution kami. Matan kami ng Luneta. Pero I feel love. Tapos sa silang lahat, ako hindi pa, umiiyak pa ako. Nakasubsub pa ako sa damuhan. Bakit? I feel love coming from the Lord. At yung love na yun, ang hirap bitawan. Maraming pagsubok, pero lagi akong bumabalik sa pagmamahal ng Panginoon. Because He is generous. He is loving. Walang makapagbibigay ng pagmamahal sa tao
maikukumpara natin o i-level natin sa pagmamahal ng Panginoon. Can I hear an amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. And also grace. Tama po ba? Yung grasya, kahit tayo nagkakamali, nagkukulang, natitempt, yung grace ng Lord, ino-offer, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weaknesses. Andiyan po kayo? Napaka-generous ng ating Panginoon. Yung pagmamahal niya, ibinibigay niya rin yung grasya niya. Isang lapit lang, kahit papaano ka lumapit, pag lumapit ka ng Lord, ibibigay niya yung grace. God is good! And all the time! Next po, ito yung kinikilig ako sa Lord. Security. No one can give security. No one. Walang makapagbibigay sa atin ng seguridad. Kahit ipinangako niya ng lahat. All of us, tayong lahat, very limited. Nandiyan po kayo. Pero ang Lord, generous to give His words, ang kanyang mga salita, to secure us. I will be with you wherever you go. Nandiyan kayo? Masasabi ba natin sa tao yon? Kapatid, I will be with you wherever you go. Hindi tayo pare-pareho eh. Limitado tayo. Hindi tayo omnipresent. Hindi tayo all-powerful. No! We need the Lord. But ang Lord, yung security, mabuhay sa mamatay, God is with you. Actually, yung mamatay, nakaka-excite yun eh. Tapos na yung hirap dito, tapos yayakapin ka ng Creator. May nakikinig po ba sa akin? So, ginagalingan natin dito, nag-e-exist tayo, nagpupunyagi tayo, mga kapatid. Nagtitiis tayo sa lahat ng sakit at sakit na po pwedeng maranasan ng pagiging tao natin. But, alam natin sa isip natin ng lahat ng yan ay temporary. At ang permanent, doon sa piling ng Panginoon. Here on earth, everything is temporal. Everything. Yung memorya natin, temporal din yan. Umidad ka lang ng konti. Asan yung salamin ko? Asaan? Asaan? Dito pa lang. Dito lang. Yung mga teacher, asan yung ballpen? Ballpen mo, asan ballpen? Kaya yung kasalanan namin mga teacher, alam niyo ano? Yung manghihiram ng ballpen sa estudyante, tapos di na mababalik. Pagdating sa faculty, kanino kaya itong ballpen na to? Kaya yung collection namin ng ballpen, ang dami. Hindi namin alam kung kanino eh. Lalo na sa private school. Mag-uunahan pa yan. Ay, pahiram nga ng red ballpen. Mag-uunahan pa yan, ang dami mo red. Tapos, hindi mo na masasolid. Sino nakaka-relate na yung may gumingiti? Mga teacher lang gumingiti na yan. Praise the Lord! Nandiyan po kayo sa akin. Palakpakan na natin si Jesus. When we have Jesus in our hearts, in our lives, we are secured. Amen! Kahit pa sabi nga ni Senator Joel Villanueva, kahit pa magkagulo-gulo lahat ng planet sa Milky Way, if you have Jesus in your heart, you are secured. No matter what. Kaya mapapansin niya, tingin po kay Teacher Lynn, yung mga Kristiyano, may kakaibang tapang. Hindi tayo matapang or malakas just because yun yung character natin. No! Matapang tayo because we have God in our lives. Amen po ba? Gusto niya na po akong matapos na. Gusto parang, praise the Lord, hindi tayo tinitipid na, He is very generous. God is very generous.
with those things. At hindi pa yung kumpleto. And last, paki-press na po. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go! Yes. Yung chance natin, hindi natin alam kung kailan mag-expire. Pero habang pinapahintulutan ng Diyos that we are alive, you have your chance. You have your chance to reason out. Ay, hindi. Bata pa ako, Teacher Lynn. I'm too young. Para sumunod sa Panginoon, I'm too young. And, breakthrough is now. Commitment is now. Revival is now. Not later. Accepting Jesus is now. At panindigan ang ating pananampalataya hindi bukas kundi ngayon. Hindi natin ma-spare yung sarili natin sa hirap at sakit at sa maraming rason. Pero ang nais ng Diyos ipaalala sa iyo, I am with you. You have to be brave. Be strong and courageous, for I am with you. Do not forget my word. Do not forget my word. I am with you. I have called you by name, and I know you. Amen! Naiintindihan kita. Amen? I give you chance. I give you chances. Maraming pagkakataon, anak. This year, gusto ng Diyos mag-isip-isip tayo. Gusto ng Diyos na may gawin tayo. Sabi doon, areas that we need to be generous. God is generous, so ina-expect ng Lord na mana tayo sa tatay natin. Sa isa-isahin natin, 4 lang to, saglit na saglit lamang to. Siguro, basta saglit lamang to. Ready po? Number 1. Areas that we need to be generous. Number 1, time. Tingin lang po kayo ng konti, ha. Alam kong masakit po ito kasi pag naririnig ko din ito, nare-review ako, nasasaktan din ako. At tayong lahat, mga tao tayo, nasasaktan tayo. Mga kapatid, all of us are busy. Yung word na busy, ay grabe yan, gamit na gamit yan. Kapatid, church tayo, hindi, busy ako. Lahat ng tao busy. At ang daling maging busy. At madaling sabihin, busy ako. Are you with me? Kapag sa church, yung oras sa church ang kailangang madaliin. Yung oras sa Lord ang pinamadali para mag-adjust sa world. May kausap po ba ako? Sabi lang, do not conform to the pattern of this world. Hindi po tayo naniniwala na wala po tayong choice. Lagi po tayong may choice. At lagi po tayong gumagawa ng decision every day. What we eat, kung ano isusuot natin, saan tayo pupunta, anong trabahong gusto natin, what course, kung nasaan ka ngayon, most probably, pinili mo yan. Kaya dun sa salitang busy, dinadaya tayo ng kaaway dun. Lahat tayo may 24 hours. So, anong sabi ng Bible? Sabi doon sa Ephesians 5, chapter 15 to 16, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Don't get me wrong, mga kapatid, kasi uso ngayon yung balanced life, wala po akong against doon. Pero be careful, kasi yung tinatawag, yung concept, yung ideya, yung prinsipyo ng balanced life, po pwedeng mag-twist o magamit ng kaaway para maging
Walang ibang interpretation. Hindi ako against na to have a balanced life. Mula sa health, profession, career, family, church. Agree po ako. Pero ito po yung warning. Listen carefully please. Kapag chine-check and balance natin ang buhay natin, please, do observe. Do remember. Please check wisely kung ano yung ating minamanage. Kasi ang oras, yan yung pinakamadaling palipasin at aksayahin. At kapag lumipas na yung time, hindi mo siya pwedeng hilahin at pabalikin sa'yo. Ulitin ko po, don't get me wrong, look at me. Hindi po ako against doon sa balanced life na tinatawag, kasama ng mga marketing, are you with me? Mga marketing strategy. Yes, kasi kailangan maging may wisdom tayo eh. Pero check our heart. Ay, pwede naman yan eh. Halimbawa, yung mamamasyal lang tayo eh. Pero kailangan, nakokompromiso ba yung mga commitment natin? Nako-compromise ba yung pagiging Kristiyano ko? The way I talk? The way I dress? Doon sa mga lugar na pinupuntahan ko? Pwede rin naman eh, balance life eh. Pwede naman ako makipag-socialize. Pero sino ang kasama natin? Look at me, handa ba ang isip ko? Am I prepared na makihalubilo sa mga taong ito? Nandyan po kayo? O mako-compromise ang faith ko? Meron pong nakikinig. Nagigets po natin. How we spend our money. Saan tayo pumupunta? Saan tayo lumilingon? Hindi ako against sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa social platforms, online, sa games, everything. Look at me. Pero ano ba ang mas lumalago? Yung ating spiritual or yung ating hobbies? Let us check. Look at me, mga kapatid. Tandaan po, mas madaling gawin yung mali kaysa yung tama. Mas madali pong mag-compromise kaysa manindigan sa pagiging Kristiyano. Pwede na yan, mapapatawad naman ako ng Panginoon eh. The way we render our jokes, the way we approach other people. Hoy, kamusta ka na? Ang taba mo nga! Nowadays, look at me, hindi na masyadong mag-distinguish who is Christian or who is not. Let us check. Ito po ay hindi command. Ito po ay mensahe ng Panginoon. At bilang lingkod ng Diyos, ito po ay pakiusap. Let us check our hearts. Alam mo kung bakit? For the next generation. Kasi tayo, graceful naman ang Lord. Sabi nga, generous ang Lord, di ba? Kung hindi ka bibitaw sa faith, ligtas ka na eh. Pero yung mga tao, yung mga bata, yung ibang tao na nagbabasa ng buhay mo, naaapektuhan sila. Naaapektuhan. That is why, mas marami ng kabataan wala sa church. Kasi naguguluhan sila. Iba yung tao pag nasa church, iba yung tao pag nasa bahay na. At iba din pag nasa trabaho na. Pag nasa palengke, iba na din kung paano tayo. Let us manage our time. When we talk about time, we talk about life. Are you with me? Ulitin ko, when we talk about time, we talk about life. And also, tingin po kayo sa akin, huwag po kayo mga ngawit, please lang, tingin po kayo sa akin, pag sinabing time, iba-iba tayo niyan. We cannot compare. Sinasabi ko nga, sabi
Sabi doon, kapag ka ang destinasyon mo ay hanggang 7 years old ka lang, tapos 6 years old ka lang ngayon, masyado ka nang matanda. Pero kapag ka hanggang bubuhayin ka ng Lord hanggang 100, tapos 60, 65 ka ngayon, bata ka pa. Are you with me? Iba-iba tayo ng time ng duration. So pinapaalala sa atin ng Panginoon, please look carefully then how you walk, how you manage your life, how you manage your time. Please look carefully. Assess. Hindi po ako galit, ha? Oo. Nagpapaliwanag lang. Please assess the way we think, the way we see things, the way we interpret gestures. Commonly kasi, mga kapatid, every now and then, from time to time, we interpret things eh. And our interpretation, somehow, if we are not knowledgeable, if we are not paying attention with what we observe, sometimes and many times, we are wrong. Please. Number 2, mabilis na po, attitude. Areas that we need to be generous. Meron po akong kwento, lately lang, December 24, 25. Naranasan ko po ito personal. Tingin po kaya, pwede po magkwento? Meron po kaming pasyente ngayon, dinala namin sa hospital. Tapos kailangan mong ipag-pray, kailangan mong... Sabi ko sa Lord, Lord, ang hirap palang maging kind. Kapag yung taong yun hindi naman kind sa'yo. Ang hirap mag-show ng love kapag galit ka sa kanya. Nung first night, hindi ako makapag-pray, mga kapatid. I cannot pray. Palakad-lakad lang ako, tulala. Sabi ko, Lord. Kasi alam kong babayaran ko yung dugo niya sa Panginoon pagka hindi ko siya napag-pray. Pero Lord, alisin mo to, alisin mo. Ang Diyos ng pakabuti, tinanggal niya yung galit. Pinalitan niya ng pagmamahal na nagmumula sa Kanya na ipag-pray ko po yung tao. I release forgiveness and I pray for healing. Amen? Attitude. Sabi doon, next slide. Sabi doon, the only difference between a good day and a bad day is your attitude. Agree po kayo? Kahit gaano kapangit yung araw o kapangit yung nangyari, kahit gaano ka-negative. Kahapon sila Jandel na nasalubong mo. Ganito yung attitude eh. Pwede magamit ko dyan. Nalaglag yung anak nila, nakita ko yung video eh. Grabe, parang Superman, no? Pero yung salubong sa akin ni Jandel, gano'n, I praise the Lord, himala talaga ng Panginoon. Pero bilang tatay, grabe yun. Nakakatakot yun. Grabe, ang taas. Pero praise the Lord. Yung bad day and good day, it depends your attitude. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, solusyon ang hahanapin, hindi sisisihin. Kasi sa school, ang dami laging problema eh. Oo, ang dami laging mga nag-aaway, nagsusuicide, nag-i-slash, nag-i-inarte, madami lagi doon. Madami, ang teacher ngayon ay actress, ang teacher ngayon ay doktor, manghihilot, hilot ako ng hilot, nagpapalpite, o ang doktor ngayon, bombero, hindi ka pwedeng mahina, hindi ka pwedeng lalampa-lampa, may nagkukulong sa CR, may sumusuntok sa salamin. Alright? Pulis ka din minsan, hawak-hawak kayong estudyante. Minsan, taga-awat ka sa away nila. Are you with me? Nandiyan kayo? Pero yung good day and bad day, it depends on how you handle things. Because you have God with you. We have to be generous with our attitude. Appreciate more, love more, help more.
Sabi ko sa mga estudyante ko, pasensya na po, teacher po ako lalo na to sa mga lalaki, dahil lalaki kayo, huwag niyong ipagdadamot ang lakas niyo. Help one another. Pumunta sila dito nung birthday ko ba yun, or kung kailan, di ba? Inutusan ko sila dyan, pinagdampot ko lang kung ano-ano. Bakit sila? Sabi ko doon sa kausap ko, sanay sila dyan. Sabi ko, wag niyo akong iiwan, hindi ko kayo iiwan. Help more. Amen? Tingin po kayo. Ulitin ko po mas madaling gawin yung mali kaysa tama. Sa mga kabataan ngayon, mas madaling mahiya kaysa gawin kung ano yung polite. Mas madaling itaas yung pride kaysa yung manuyo. Lalo na sa mga magulang. Saan po kayo? Kaya babantayan po natin yung sarili natin. Let us be generous. Sabi doon, 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bantayan po natin yung ating mga ating. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Next, areas that we need to be generous. Number 3, second to the last, skills and efforts. Lahat po tayo may skills Amen. At dapat today, alam mo na kung saan ka magaling. Pag sinabing skills and efforts, ito yung strength mo. Share your strengths. Share your skills. Kay teacher din, narinig ko ito nagiging mahirap lang yung isang problema kapag hindi nagkakatulungan. Yan yung sinasabi niya At alam ko, marami sa atin sinasabi din niya. Mahirap yung problema pag nag-iisa. Yung paborito nating example ng mga magulang natin, yung walis tingting. Alam niyo yung walis tingting? Pag isa lang yung walis tingting, kahit maghapon ka magwalis. Di ba? Pero kapag yung walis tingting bungkus na, mga 10 to 20 minutes, tapos ka na. Ganon din po. If we share our skills and efforts, lahat po ng mahirap, like nung anniversary, lahat kumikilos. Are you with me? Iba-iba tayo ng task. Nagtatagumpay yung isang gawain kapag lahat kumikilos. Amen po ba? Palakpakan natin si Jesus. Sabi doon, eto, paborito ko po ito, 1 Corinthians chapter 10:31. Sabay-sabay niyo pong basahin. 1, 2, 3, go! For His glory alone. Tingin po kayo kay Teacher Lynn. Dapat malinaw po sa atin na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at hindi sa tao. Kapag malinaw po sa utak natin that we serve a big God, a holy God, we do our best. Nandiyan po ka. Kahit nasasaktan, kahit na-offend, walang perfecto maglilingkod ka pa rin. Bakit? Hindi ka naman naglilingkod. Hindi naman tayo nandito dahil sa tao Nandito tayo dahil sa Diyos. Kahit mahirap na. May nakikinig pa ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Last one, number 4. Ito na po yung huli. Areas that we need to be generous. Number 4, resources. Ito may tithes, offering, pledges, love gift, kahit ano pa. Sa ating pagkakilala sa Panginoon, kasama po ang ating bulsa. Sabi doon sa ating team verse, 2 Corinthians chapter 9, verse 6, remember this, whoever sow sparingly will also reap sparingly, and whoever sow
generously will also reap generously. At lagi po nating tatandaan, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly and under compulsion, for God loves a cheerful giver. Lahat po. Amen? Pa-flash po nung last slide. Tingin po tayo sa screen. And we are about to end. Sabi doon, when we talk about breakthrough generosity that abounds, we are talking about all areas of our lives. That God wants you to experience an overflow that you cannot contain to yourself. You need to share it to the other person next to you. Basahin po natin. Tingin po kayo sa akin. Hindi po pwedeng yung salvation magstay lang sa atin. Hindi po pwedeng yung blessing magstay lang sa atin. Hindi po pwedeng yung grace ng Lord, yung love ng Lord, magstay lang sa atin. Hindi po pwedeng yung security na meron ka, yung tapang na meron ka, magstay lang sa atin. We need to share. Matatapos ang 2025, lilipas ang mga araw, pero nawa bitbit po natin. Lahat tayo matter. We occupy space. Hindi mo kailangang maging prominente, sikat, or powerful. Tingin po sa ayaw po at sa gusto natin, we affects life. Nandyan po kayo. May epekto po ang buhay natin sa iba pong buhay. Hindi tayo kasing sikat ng kung sino mang sikat na tao. Pero God is calling you to influence your family, your community, your classmates. We need to share. Lilipas ang maraming taon, marami tayong mararanasan sa buhay, pero do not forget yung prinsipyo ng Panginoon. Pag nagtanim tayo, aani tayo. At ang gusto ng Panginoon, habang ginagawa natin to ng may kagalakan. Ginagawa natin to ng malinaw sa point of view natin na ginagawa natin ito para sa Panginoon. Listen carefully, please. We cannot force you. Hindi namin kayo mapupuwersa. Na this 2026, gawin na natin yung the best natin para sa Diyos. Pero kayo lamang, kung paano natin nakikilala ang Diyos, kayo lamang ang responde sa panawagan ng ating Panginoon. Kung medyo masakit yung naririnig natin, rebuke or preaching, pasensya na. Pero hindi natin pwedeng i-sugarcoat, i-cover up kung ano po ang totoo. Ang inyong abang lingkod, hindi ako nagsasalita because I am righteous. No way! Hindi ko gagawin yun. Pero sinasabi ko yung nais sabihin ng Panginoon. At sa oras po na ito, ang Diyos iniimbitahan ka dito sa altar na ito, hindi lang para magpasalamat. Nais niyang makarinig ng word coming from you na, Lord, kayo po ang magdudugtong. Let us offer our lives to God. Tinatawagan ko na yung one. Come up. Whenever you are ready, tayo po tayong lahat. Lahat ng gustong magpasalamat sa Diyos. Lahat ng gustong mag-offer ng kanyang mga promises sa God. Lahat ng gustong magbalik loob. Tayo pong lahat makita ng Diyos dito sa altar na ito. Praise the Lord! Praise God, praise God, praise God! Whenever you are ready, God is here. God is here. Tayo po ang magdidesisyon. Hallelujah! Praise God!
benediction ng Lord ay nasa iyo. Come to the altar. Praise the Lord. Run to the altar, church! Come on, church! Favorite catcher, get ready po. Storms be again. Here I am. Let it flow, come on. Let it flow. I make this sacrifice, my open arms. Come on, commune with the Lord. Of my life, I look to you, Lord. Your love that never ends, restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, and by faith I will hold on, Lord, and I'll see. Win, intercede, win! Come on, win! And I will be complete in you. So I lift my eyes to you, Lord. May your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down me. And I love this place of my feet. This is the last Sunday of the year po, no, na definitely we are together in this place. And God doesn't want anyone to be left behind po sa anuman pong gagawin po ng Diyos. Ang sabi po kanina, no, come to the altar, lahat ng gusto magpasalamat sa Diyos, lahat ng gustong muling magtiwala sa Diyos ng kanilang buhay. Can I just ask everyone po just to move forward? Just a prophetic gesture na tinatapos po natin ang taon na to ng sama-sama hong lahat po tayo ay iisa ang puso. Laging pipiliing lumapit sa altar ng Panginoon, symbolizing, laging pipiliing, sige po yung mga upuan, pwede mong ma-disarrange muna yan. No, workers please, paki-move backward lang muna, no, para lahat po tayo na andito na maayos. At I just pray po, no, na I do believe God is really ready po to pour out something great, miraculous po sa ating kalagitnaan po habang tayo pong lahat ay nasa altar. I will not be touching you, no, everyone po, with my hands, but I do believe po, no, through all my, especially sa mga church management, if they can po, no, Sister Rona, Sister Dean, Kuya Fred, not even, just touch them with the shoulder, just prophetic gesture that God is here in our midst as we are singing this song, no? Sister Rona, Kuya Fred, Sister Dean, just move around, touch everyone sa kanilang shoulder, no? Not necessarily naman po sa kanilang forehead. Just speak. And habang ang Diyos po ay gumagawa po, no? The Holy Spirit is personally touching us right now, moving in our midst. Hallelujah. Your love that never ends restores me. If we need to sing another song, just let the Holy Spirit lead us. Lift my eyes to you, Lord. This is our commitment, our prayer, that we will choose to look to God. Where
upon your family. God is moving upon your concerns right now. God is meeting your needs right now. God is healing you. God is healing you. God is healing you in every area, aspect of your life. Just commune. Commune with God right now. Hallelujah. 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 Yes. God is here. God is knocking at down. Just commune with God right now. Hallelujah. Jesus, Hallelujah. Diyos na ibalang, dakilang Diyos, sinasamba Yes, God, pour out your miracles in our midst, O Lord. Pour out your very presence in our midst, O Lord. Hallelujah. ang mga himalang, ang mga maghahalang. Hallelujah, hallelujah. Kagalingan sa aking naramdaman, kalakasan at kalikasan. I just want the instrument to play. Just play a worship song or anything. Let everyone have their moment singing their praises, singing their thanksgiving to our God. God has answered your prayer right now. Just sing. Come on, worship. Come on, instrumentalists. Just play a nice song. Hallelujah. As the people of God giving back all the praises of Come on, sing out your thanksgiving to our God. Hallelujah. God has answered your prayer. God has met your need. Shout your praises. Shout your thanksgiving. As we sing all of it. And Lord, we want to lift your name on high. Sa bawat pagsubok, We want sa pinagtagumpay mo kami. the words and Sa time. bawat kinakain, sa pinagkaisipan niyo, Lord. For every healing of every sickness, oh God. For every answer of our prayer. For every situation that has never seen us or forsake us, God. Thank you, thank you, thank you. We want to lift your name on For your promise that you will never leave us nor forsake us. Thank you, Father God. From every weaknesses that you have strengthened us. Lord, we trust For every discouragement that you have carried, given us the courage, God. you alone are God, certain Hallelujah. And Lord, you are. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your Just linger in the very presence of God. Just linger in the very presence of God. There's no greater grace but standing in the presence of God. And Lord, we want to lift your name. you always know. We want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal.
just the keyboard in our voices. And Lord, you want to lift your name on high. Let God hear your praises. Let God hear your gratefulness. We want to thank you for the worship God in our lives. And Lord, we Let God seize your faith. Let God seize your surrendered heart.